Hangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 23, mga talata 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang magawa, nilalaparan nila ang kanilang mga pilaktirya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro, ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Kung atin pong papansinin, ang ating pagbasa ay self-explanatory na. Meron lamang pinapaiwasan ng ating Panginoon sapagkat sinasabi niya na ang mga Pariseo, mga eskriba, mga tagapagturo ng kautusan ni Moises ang kinikilalang may authority na sila ituruan ng mga aral at salita ng Diyos. At sinasabi niyang pakinggan ninyo sila, ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang mga ipinapangaral. Magagaling lang sila magsalita at magturo, pero sa pagsasagawa at pagsasabuhay, medyo doon sila bagsak. Sinasabi nga na nagbibigkis sila ng mabibigat na pasanin tapos ipinapapasan sa tao ni daliri, dulo ng kanilang mga daliri ay hindi nila binubuhat, hindi nila itinutulong. So anong ibig sabihin? Hinahayaan nilang mahirapan ang kanilang mga tagasunod, ang kanilang mga miyembro, ang kanilang mga kasapi. At ipinapaiwas yun ng ating Panginoon. At sinasabi pa nga na nilalaparan nila yung kanilang pilaktirya. Ano ba yung pilaktirya? Maaaring doon nakasulat yung mga kautusan at batas ng Diyos na dapat nilang isagawa. Diba? Pagpapakitang tao para sabihin sila yung mga banal, sila yung mga dalubhasa, sila yung mga tagapagturo. Palatandaan sila yung mga scribes, teachers of the law, di ba? Mayroon silang pangalan na dapat kilalanin, tingalain, palakpakan ng tao. Pero sinasabi niya sa kanyang mga alagad na hindi nila ito dapat tinutularan. Huwag nilang gagayahin. So, puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng atin pong pagbasa. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. So, anong ibig sabihin kung tayo sa tingin natin, tayo dinadakila, nakikilala, sumisikat, dapat daw ay maglingkod, hindi dapat paglingkuran. Katulad ng ating Panginoon na sinasabi niya madalas sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay. Madalas tuligsain ang mga lider relihiyon noong kanyang panahon. Sino bang tumutuligsa ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito ay dahil hindi sa pangunguna, sa pagpapakita ng mabubuting halimbawa sa kanilang mga tagasunod. Kaya naman sila pinupuna, kaya naman sila sinisita, kaya naman sila tintira ng ating Panginoon kasi hindi sila nagpapakita ng magandang halimbawa dun sa kanilang mga itinuturo at sa kanilang mga ipinapangaral. Hindi sila nagiging magandang ehemplo sa kanilang mga kasapi, sa kanilang mga tagasunod, sa kanilang mga miyembro. Walang masama sa pagpapahayag ng pagsunod sa mga kautusan, ngunit higit na mabuti kung ipakikita ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa, pagsasabuhay at halimbawa. Nagiging mabisa kasi ang pangangaral, ang salita ng Diyos, ang pagtuturo ng kanyang mga aral kapag nakikita sa isang nagtuturo, sa isang nangangaral na siya yung unang nagsasagawa. Kaya nga lead by example daw eh. Mapangungunahan natin ang mga tao kapag tayo ay naging halimbawa para sa kanila. Ang pangunguna natin sa kanila ay hindi dahil sa kapangyarihan ng ating mga pananalita, kundi sa pagsasagawa at pagsasabuhay ng ating mga itinuturo sa kanila. Sa ating panahon, dumarami ang hindi nananalig kay Jesus sa kabila ng pagiging marami rin naman
ng kanyang tagasunod. Marahil marami na masyadong nangangaral or marami na masyadong mangangaral. Marahil mas nangangailangan ng mundo ng mga tunay na saksi ni Kristo. Bakit kaya sinasabing mga tunay na saksi ni Kristo? Kasi ang pagiging saksi ni Kristo ay hindi sa pangangaral lamang. Ang pagsaksi sa ating Panginoong Jesucristo ay ang pagsasagawa, paghahalin tulad, pagtutulad sa ugali at katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa mga pangangaral lamang tayo ay nagiging saksi, sapagkat maraming pwedeng mangaral na hindi naman nagsasagawa, tumutupad ng mga aral ng ating Panginoon. Marahil mas nangangailangan ng mundo ng mga tunay na saksi ni Kristo. Mga taong umiibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa sangkatauhan. Yung pala yung totoo at tunay na pagsaksi. Alin? Yung pagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa. Pagtulong sa ating kapwa. Pag-abot at pagliligtas sa ating kapwa. Pagsagip sa mga pagsubok at problema na kinakaharap ng ating kapwa. Sa buhay natin ang pagiging saksi ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating mga talento at kakayahan sa ating mga parokya para sa kapakinabangan ng lahat. Ito na po ay hamon sa atin. Ang alin? Ang pagsasabuhay ng aral ng salita ng Diyos, at ito ang isang mabisang pagiging saksi kapag naiaalay natin ang ating buhay, na i-apply natin ang mga salita ng Diyos, yung ating mga talento at kakayahan ay naiaambag natin para sa paglago at ikalalakas ng ating ministeryo o ng simbahan, iglesyang ating kinabibilangan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ng akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye.